morning mga kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. Welcome back to another vlog. It's been a while. How many weeks ba tayong nawala dito sa ating YouTube channel? So, marami kasi akong ginagawa and kailangan talaga i-focus yung sarili sa mga importanteng bagay. So, yung vlogging kasi is may hobby siya. Yung hobby ko lang siya. So, yung work na tinutulungan ko si Mr. sa office ngayon dahil nga wala yung kasama niya sa office, nagbakasyon. So, ako yung tumutulong kay Mr. So, ayun, nagpo-focus muna ako doon bago sa vlogging. Medyo nakakaano din kasi yung pag mag-answer ka ng email, talagang yung utak mo, masakit din naman kasi number, sizes yung mga kalaban mo doon sa email, 'di ba, sa business. So, ay nag-focus muna ako doon. So, but now, nag-slow naman na siya, hindi naman siya yung grabe na kailangan ako ni Mr. So, I am good. So, that's why we are back sa vlogging. So, konting life update lang tayo, no, mga kalalab. So, ayun, samahan nyo ako today. Actually, naka-ready na ako. Magsasapatos na lang. Pupunta ako sa office ni Papa Dip. Parang may nakakaalala para. Kanina pa ako nasasamid. Excuse me. So, ayun, punta tayo sa office ni Mr. Tapos, bibili ako ng ingredients para sa dinner mamaya. It's only 10 AM right now. So, siguro mag-stay ako doon hanggang, di ko alam kung matatapos ko agad yung trabaho ko doon sa office niya. And I will go to TNT, bibili ng pangnilagang baboy kasi na-miss ko talaga ang Filipino food. Lately kasi ang niluluto ko mga pasta. So, yun yung mga request ni Mr. Kagabi nga nagluto ako ng cannelloni pasta. First time kong gumawa, spinach siya. So, cheese lang naman, ilalagay mo. Mozzarella cheese, parmesan cheese, ricotta cheese. Para siyang lasagna, pero different yung pasta niya. Shell siya na pahaba, tapos ipapasok mo sa loob yung mga ingredients. So, yun, ginawan ko siya kagabi. And may leftover pa. So, sabi ko, ang dami, meron pang kalahating leftover. Sabi niya sa akin, I will eat the leftover tomorrow. Sabi niya, okay, then I can make my, nilagang baboy. Kasi, gusto ko talaga ng sabaw. Kagabi pa. So, ayun. So, today, gagawin ko yan. Kasi, gusto ko talaga ng sabaw. So, ayun yung gagawin natin. And, I am super happy to be back, mga kalalabs. Kasi, meron na rin akong camera. So, ang tagal ko nag-use ng phone sa vlogging. Pero, this time, meron na tayong camera ulit. Ayan. So, nabili ko to sa Facebook Market. Speaking of Facebook Market, na-scam ako noong nakaraan. Nakakaloka. Hindi ko na malay na scam ako. So, nabili ko tong camera ko second hand kasi wala na talaga sa sa brand new. Yung parang bibili mo sa Best Buy o kaya sa Amazon. Matagal ako naghahanap sa Amazon, wala. So, mag-order ka, matagal din darating. So, sabi ko, sige, try ko sa Facebook Market. So, ito, nabili ko siya ng weekend lang. Sabi ko, ay, finally, nakahanap ako ng reel na nagbebenta talaga. Kasi yung isa is, na-scam niya ako ng $30. Nagpa-down kasi siya ng $30. For some reason, hindi ko alam kung bakit ako nagbigay. Because, siguro, sa kagustuhan kong makabili ng camera na Canon G7X Mark II, nag-down ako. First, humingi siya ng 100. Second, 50. Tapos, nag-down siya sa 30. So, sabi ko, okay, I can send you $30. I-transfer. So, the next day, pipick upin ko na yung items. Nagdahilan na siya. Nasabi niya, I cannot meet you today kasi na-hospital yung anak ko, ganyan-ganyan. If you want, you can send me $100 and I can meet you later, ganyan-ganyan. Humihingi pa talaga siya ng payment ulit. Sabi ko, no, I will not gonna do that. You can just what you're gonna do is, tell me your address, I will pick up now, or kung nasaan ka hospital ka, I will pick up so you can get the rest of the payment. Sabi niya, no, blah, 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 I didn't bring the camera in the hospital, how about your husband, ganyan. Oh, my husband is busy, and then, sabi ko, no, I can't do it, I cannot give you $100, I will pick up the camera later, sabi ko. Tapos, nung siguro mga 30 minutes ago, na yun yung message ko siya, binlock niya na ako, wala na delete na yung account, wala na. Tapos nakita ko sa Facebook din, sa Facebook Market na may nag-post na don't send any money to this person. So, na-scam siya, na-scam din ako. Ang daming na-scam dun sa na yun. So, lesson learned, never magda-down kahit anong mangyari. And last time kasi
Hindi naman ako na-scam before. I think nagsabi ako sa inyo dati na sa Facebook Market, pag may binibenta ako, gusto nila meet up. So, hindi ako nakipag-meet up kasi naranasan ko na nakipag-meet up, hindi naman sila sumipot. So, laging pick up na lang siya. Pero hindi ako humihingi ng down payment. So, ayun, depende na lang, no, kung marami, sobrang dami. Tapos sabi ko, mag-down ka ng $10 or $5. So, if you want these items, you can i-transfer $5 or $10, so I can save you the item. So, nagda-down naman sila kasi real naman ako, hindi naman ako peke, no? So, ayun. Anyway, yun nga, lesson learned. Never tayong dapat mag-down especially sa mga Facebook Market, ganyan, kung hindi ka sure, 'di ba? Dami naman luloko ngayon kung saan-saan na. Si Papa Dave laging na-hack yung yung bank account niya. Pati ako nadadamay. So, kailangan palitan yung bank account, palitan yung bank account niya. So, hindi namin alam kung ano nangyayari. Plano namin magpalit ng bangko, pero iniisip pa namin kasi nga naka-build na kami ng history sa sa ibang bank. So, sa itong bank na to na laging ewan ko ano nangyayari, laging na-hack yung ni Papa Dave, yung account niya. Diyos ko po, nakakaloka. Ang galing na ng mga hacker ngayon. 'Di ba? So, ingat po tayo. Anyway, yun lang yung chika ko for today's video. Samahan niyo ako sa office ni Mr. And then sa grocery store. And then magluluto tayo ng nilagang baboy mamaya. May kausap siya sa phone. Yeah. Go. My love. Busy? Tikman ko na yung sushi niya. So, may tatapusin lang ako dito. And then, uwi na ako sa bahay. Tikman ko na yung sushi, oh. Isa lang. Hindi ko bet to, oh. Ito lang yung bet ko. So, ayan. Hintayin lang natin siya. And sasabihin niya sa akin kung ano yung gagawin. Kasi magsi-CR nga daw siya. Okay. Nag-CR na si Mr. Tatapusin ko lang tong iniwan niya. Kailangan kong nakakahilo to minsan eh. Yung isa sana yung gagamitin kong computer. Pero ito na lang dahil masakit na rin yung mata niya kaka-stare dito sa computer. Solution. I mean, good morning. Hello? Hi. Dave will be back in 2 minutes. Okay, Amy? Which one? Oh, I see. Okay. Can he call you in 1 minute? He will be back. Yeah. Okay. I will let him know. Yeah. Okay. Sure. Thank you so much. Bye. 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 Merong nakalimutan na banner na hindi na i-deliver. Lab, someone called and she said her name is Amy, and she said she's asking about something that she didn't receive yesterday. Oh. It's something that Oh, it's on yeah, hold? it's not on hold, but you can call her.
Ang laki naman ng atis na to. Oh. Grabe, ang laki. Hindi pa sila ready, matigas pa. Magkano to? $6.66 per pound. Oh, ang laki. Gusto ko tong itry. Maliliit na mangga. Patry ko din kay Nicole, baka gusto niya din. $7.88 per pound. Siguro mga 6 na piraso lang. Bango. Bahay na ako, mga kalalabs. I-haul natin yung binili ko sa sa TNT. So, yung total ng ating grocery today is $44.77. Bili ako nitong maliliit na mangga. Sobrang bango niya. Matamis siguro to, no? Bango. Tignan yung liit-liit. Tapos, saging na saba. And then, napa cabbage. Bumili ako ng ito, yung corned beef at saka sardinas. Pag nag-crave ako, then meron ako dito sa bahay. Kasi hindi naman ako madala sa TNT. Sometimes lang, pag meron akong gustong bilhin na wala dito malapit sa bahay. And, ito yung binili natin. Ayan, pang nilagang baboy. So, ilalaga ko na lang ito muna. Hindi ko muna siya titimplahan kasi gusto ko, after ko siyang nilaga, huhugasan ko siya para matanggal yung dumi-dumi niya ba. Hindi naman dumi-dumi, yung parang, meron kasi siyang para maging clear yung sabaw, 'di ba? Kasi meron siyang ilalabas na mga, maliliit na bula-bula. So, gusto ko, ilalaga ko muna siya, huhugasan, tapos ilalaga ulit, saka mo siya titimplahan. So, ayan yung nabili natin. And, meron pala ako ipapakita sa inyo. Meron ako nabili nung nakaraan sa Persian grocery store. Ito siya, green plum ang tawag dito. Sobrang sarap niya. Pag nagki-crave kayo sa sa maasim. Pero ito hindi to masyadong maasim. Nilalagay ko siya sa suka na may black pepper tapos salt. Tapos ito, ang sarap. Naglalaway ulit ako. Gustong-gusto ito ni Nicole. So, binili ko siya nung nag-charge kami ni Papa Dave ng sasakyan sa sa North Vancouver. Nakita ko lang siya. Sabi ko, ano kayong lasa nito? Tapos sabi nung cashier, masarap yan, isawsaw mo sa asin na may lemon. Pero ako naman, ang ginagawa ko is, tinatanggal ko muna yung buto niya, tapos ilalagay ko siya sa sa bowl na may suka, black pepper, at saka asin. Masarap. O, diba? Naglalaway ni. So, ayan. Kunin ko lang yung natin at ilalaga ko na to para mamaya is na siya, malambot na. Ayan. And magtatapon din ako ng basura. Plano ko sanang pumunta sa mall at bibilhan ko si Mister ng bago niyang pantalon. Kasi hindi siya bumibili ng ng pantalon. Hindi siya nagsha-shopping parate. Tapos yung pantalon, saan yung ko? Pamunas ko ng kamay dito. Mawawala. Yung pantalon niya, nagpi-fade na. Tapos lumang-luma na talaga siya. So sabi ko, punta yata ako sa mall at bilhan ko siya ng pantalon. Para meron siyang bago. Meron siyang 3 pantalon eh. So, yung dalawa magkakulay. Parang hindi nagpapalit ng jeans. Yung isa black naman. So, siguro bibili ako nung dark color na jeans na hindi siya black pero may pagka dark blue. Dark blue ba yun? Tawag. Or navy blue. Yung parang ganun. Hindi kasi siya nagsha-shopping eh. Yan din ang kay Papa Dave. Hindi rin siya pala shopping. Pero pag nag-shopping din siya, bongga. Yung parang isa-isahan na lang. And ayaw niya din bumibili ng yung mga mumurahin na items. Kasi nasisira daw kaagad. And tama naman siya. Kasi yung mga binili kong jeans sa kanya is naman siya talaga. Worth it yung pagbili mo. Kasi nasa $100
$60 yung pantalon na binili ko sa kanya before. So, ako lagi ang bumibili ng pantalon niya. Hindi talaga siya hindi talaga siya nagsha-shopping ng jeans. Sabi ko, nakita ko yung pantalon niya kasi pinalitan ko. Sabi ko, palitan mo yung pantalon mo, lalaban ko yung yung isa na suot-suot niya nung pa. Palitan natin, sabi ko. Tapos nakita ko, nag-fade na yung mga pantalon niya. Hindi na siya magandang tignan. So, bilihan ko siya ng pantalon. Hindi ko nga lang alam kung today ba or tomorrow. Medyo malamig pa rin yung yung pangalan nito, yung simoy ng hangin. So, next month is yung pa-summer na talaga siya. Pero yung weather kasi natin lately, hindi masyadong diba, nag-iiba. So, ayun. Tingnan natin kung makapunta ako ng mall today or tomorrow. And, yung Bath and Body Works sa Pacific Center, sarado. Nililipat na naman kasi lipat-lipat sila. So, meron silang shop before, yung dating pinagbibilhan ko ng mga pabango. Ngayon, lumipat sila dun sa kabila. Tapos, nung nakaraan, nakita ko, sarado. So, hindi ko lang alam kung open na ulit kasi magta-transfer sila. Pinalaki yata nila yung store nila. So, hindi ko lang alam kung kailan mag-open. So, sana, pagpunta ka ng mall, is open sila. Kasi bibili ako ng mga pabango. Papadala ko sa Pinas. Hindi pa ako nakapag-ship ng balikbayan box ko. Kasi, wala namang nag-order sa inyo. So, sabi ko, unti-untihin ko kasi gusto ko makarating sa Pinas yung box within 2 months. So, siguro mga July, kung ipapadala ko siguro itong katapusan or next month is June, first week of June. Makakarating naman sa Pinas yung box. Basta 2 months siya, pero hindi na susunod yun eh. Minsan nga 1.5 lang. Kasi mabilis talaga ang LBC. So, gusto ko sana ipadala yun sa Pinas. Diba? Para maaga siyang dumating. Like, mga July, mga end of the month of July or August or something like that. So, tignan natin. Kasi wala naman nag-order sa inyo. So, kaya hindi ko siya minamadali. So, ayan. Hugasan ko lang tong pork. And then, ilaga ko siya. Gutom na to. You're hungry? Ha? Gutom na siya. So, bigyan ko siya ng water and then food niya. Gumawa pala ako ng turon. Ayan. So, ipiprito ko siya mamaya. And then, ito yung mga gulay na ilalagay natin sa ating nilagang baboy. Ayan. Nilagyan ko na to ng black pepper at saka yung pangalan nito, onion, salt. Yan yung mga nilagay ko. Kung nakikita nyo, medyo hindi siya puti. Kasi yung black pepper na meron ako is yung, durog na durog talaga siya. Kaya ganyan. So, hinihintay ko lang yan na lumambot pa ng bongga. Saka ko ilalagay itong mga to. Meron pala akong patatas na isa doon. So, ilalagay ko na rin. So, ayan. Bube! Hungry now? Hungry now? Gutom na siya. Nilinis ko kasi yung niya, oh. Ay, nagdumi ka na naman dyan. Kakalinis ko lang nung mo, B. Kakalinis ko lang ng mo. Nagdumi ka ulit dyan. Tay lang. Wait. So, this one, right? Ito. Ayan, try natin to. Gutom na talaga siya, oh. Come here. There you go. Kakalinis ko lang dito. Dinamian mo kaagad, B. Ay, hungry. Hungry yarn. Hungry, ha? Eat. Gutom na rin ako, Ubi. No? You want this one also? This one later? This one? You like this one, right? Oh.
Eat your food. Later, we will do the snack. Oh, yeah. But for now, eat that one. Eat your meal. Eat na, eat na, eat na. Eat. Kain, mga kalalab. So, ayan yung ating nilagang baboy. And ito yung aking rice. And then, sausawan, of course. Patis na may sili. O, diba? Ito yung aking breakfast and lunch. It's already, 2 p.m. Ngayon pala ako kakain. Ayan. Okay. Kain po. Nicole, how's your kilay? Not kilay pala yung... Ang kapal nung niya, yung eyelashes niya. Pati nga yung eyelashes mo, be. Ba't parang ang laki niyan? Pinapalitan mo pa ba yan, be? Wala siya. Anyway, dinner time. Ito yung kay Papa, de. Meron pa akong konting leftover dito. Si Nicole, almost... Tinan nyo, ang dami kong nilutong, turon kinain yan. Tatala dyan. Wala, apat talaga. Ito lang yung kinain ko, Oo, kain ka na. Pirmahan na daw kami ng dito. Magpipirmahan na kami ng aming kasulatan. Kaya pirmahan lang ako saglit. So, yung pinirmahan namin, mga kalalabs, is yung namin, yung sa may bank account ba. So, nagpalit kasi kami ulit dahil nga, as what I said earlier, nagkakaroon ng problema yung namin, yung account namin ni Papa Dim. Lagi siyang naaanuhan. Yung parang nahahack ba? Like, it's weird. Pero, ilang beses na itong nangyari sa amin. I think every, 3 months, ganun, merong nakaka-hack ng account namin. So, hindi namin alam kung ano pang gagawin. So, kinakausap namin yung bangko kung pwede nilang palitan yung mismong bank card number or something like that. Pero hindi daw nila pwedeng palitan. So, ang pinapalitan lang talaga is yung, pangalan ito, yung sa checking account lang. Yun lang yung pinapalitan. Pero yung sa mismong bank card yata, hindi ko maintindihan. So complicated. Pero anyway, ayun. Ayun na pala yung vlog natin, mga kalalas. Dito na po tayo nagtatapos, no? So, sana po ay na-enjoy nyo yung vlog natin. Pakonting life update lang. Okay lang naman kami. Maraming salamat sa mga nagtataka, mga nagtatanong kung okay lang ba kami. Bakit biglang nawala sa vlog. We are okay, mga kalalabs. As what I said earlier, busy lang sa trabaho. At gusto ko muna mag-focus sa trabaho bago ako mag-vlog. But anyway, I think magtutuloy-tuloy na tayo mag-vlog. And hoping na makagawa tayo ng daily vlog. So, tomorrow, meron akong mga ganap na gagawin. Hindi ko nagawa today. Kasi, yun nga, wala na ako masyadong time. So, bukas, I think punta tayo sa mall. Mag-shopping ng slide. Kung hindi tomorrow, the next day. Para dun sa ating balikbayan box. So, ayun. Thank you all for watching. Sana po na-enjoy nyo yung vlog natin for today's video. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe. If you haven't yet, hit nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!